Yan, magandang umaga sa inyong lahat. At tayo ay nandito ulit sa bukid sa taniman. Ngayon ay araw ng Huwebes. So, bisitahin natin yung mga paninim natin. So, routine naman natin sa umaga magdilig. So, didiligan ko muna itong mga pananim. Dadamuhan. Ito kasi mga bagong tanim natin na gulay pang konsumo. So, meron tayo ditong kamatis. Meron tayong sili, meron tayong yun, siling panigang, siling manghang, tsaka may konting bell pepper. So yan pa lang yung naitanim ko dito. Tapos dun malapit sa kubo, meron akong tinanim na mga gumagapang. Merong pipino, ampalaya, kalabasa, at sitaw. Meron yata tayong sigarilyas. Sana mabuhay lahat. Meron na mga tumubo pero hindi pa lahat sumisibol So, ayan. So, yan ang aking unang ginagawa pagdating dito. Nagdidilig muna para sa buong maghapon may baong tubig yung ating mga bagong tanim na gulay. Madali silang mamatay kasi kapag mainit, lalo ngayon hindi naman umuulan dito kahit na tag-ulan na sana walang ulan. Nag-aambon lang talaga, ambon. Yun na yung pinaka best na makukuha natin. So nagigib tayo dyan sa patubig. Meron naman tayong tubig dyan. Kung may laman yung drum na naipon, dyan ako kumukuha. Yan. Tapos inire-refill lang natin kapag nagpapatubig tayo. Pinapaagos natin yung tubig mula dun sa may deep well, sa may hose, papunta dito sa mga drum natin. So meron tayong 1, 2, 3, 4, 6 na tudling dito ng gulay. Pwedeng pang konsumo pero syempre sobra-sobra yun na pang konsumo. Pwede na nating pang benta. So kung may sobra, may pambenta tayo. Meron din tayong pang share. May i-share natin sa pamilya natin, mga kaibigan, kakilala. Madalas naman libre lang kumuha dito yung mga kapitbahay. Manghingi sila. Okay lang yun kasi ganoon naman dito kung meron silang gulay sa kabila, gusto mong magluto ng ganong gulay, makikihingi ka din. So ganoon lang din, share yun, mag-share lang talaga. So ganoon ang kinaganda sa probinsya, lalo dito sa Nueva Ecija. Yun yung nakita kong magandang kultura nila, yung pagbabahagi ng biyaya, sharing lang talaga. Hindi na kailangang mag-away ang magkakapitbahay para lang sa gulay na kinuha ng kapitbahay at yung isa naman ayaw magbigay. Kaya share lang natin yung biyaya, share natin yung kung ano yung meron tayo. At ganun din ang kapaligiran, mag-share din sa atin, kapwa natin. So yun ang maganda, pag may tinanim tayo, meron tayong mailuluto, meron tayong maibabahagi sa mga kakilala natin, kaibigan, mga kapitbahay. Makakatikim lahat kumaga. Dahil sobra-sobra yan. Isang puno napakaraming bunga ibibigay sa'yo. Kaya pati yung buyer natin, yung mga nagtetenor o yung nagbabalot, pag napansin nyo doon sa mga video ko, magbabalot sila ng talong para maikarga na nila sa kanilang truck. Yan, paminsan-minsan hingiyan sila. Kuya, pahingi po ng pang torta, pang prito. Ayan, binibigyan natin yan. Dahil ano ba naman yung mabigyan mo sila ng ilang piraso para may maiuwi sila sa pamilya nila. Kasi nagtatrabaho lang din naman sila doon sa trader, doon sa truck. So siyempre, pag uwi nila sa pamilya nila, malaking tulong na rin sa ulam. Yung konting gulay, konting talong na maiuwi nila. So, yan yung benefit ng ating paggugulay. Napakarami, di ba? Mula sa health o kalusugan natin, may exercise tayo, may enjoy mo yan, yung ginagawa mo sa araw-araw, na pagbubungkal ng lupa, pagtatanim, paglilinis, kumikilos yung katawan mo, hindi ka na stuck, at meron kang exercise. So, yun yung mga napakandang benefits para sa ating mga gustong maggulay-gulay, gustong magtanim. Tapos may gulay ka pang ma-share sa kapwa mo. Yan.
So tuloy-tuloy lang itong pagdidilig ko. Medyo natatagalan ako dyan sa ginagawa kong pagdidilig, paglilinis. Dahan-dahan ako kasi sa pagdidilig nitong mga talong. Ay, mga talong, mga bagong tanim na gulay. Kasi nga bata pa, hindi pa ganun ka stable yung ugat niyan. Pag binuhos mo lang yung tubig na napakalakas, mabubunot siya kapag ginawa mo yun. So kaya dahan-dahan. Ayan. So tutuloy ko yan, tapos gawin pa natin yung ibang gawain dito sa bukid. Ngayon dito naman tayo sa side na to. Yan, tinutuloy ko lang yung pagdidilig ko. Ganun pa rin. Mapapansin nyo meron tayo isa dyang ilang puno pala, parang 2 o 3 puno yan ng siling dinadahunan. Yon. Meron din kasing sili na ang produkto niya ay yung dahon lang. Yun yung nabibili natin sa palengke na dahon ng sili para pang tinola, yan, o pang gulay, pang sahog. Yun. So, yung iba naman tawag doon siling demonyo kasi nagbubunga pa rin naman yan ng sili na maanghang. Nga lang napakaanghang, maanghang pa nga daw sa labuyo. So, yun yung siling demonyo. So yan, nakabuhay ako ng ilang puno pero halos namatay yung mga itinanim ko dyan. Hindi siya lahat na buhay, kaya meron tayong nagagamit kahit papano. Plano ko dagdagan yan dahil nga maganda siyang pang sausawan, maanghang. At well, kami mga Bisaya sanay kami sa kutikot na tinatawag. Parang ganito yun, kutikot ang tawag yan sa Visayas, lalo dun sa Aklan. Kutikot, maanghang siya. Kasi sa Bisaya hindi naman gumagamit ng, bihira lang gumagamit ng labuyo dahil maraming maraming ligaw na kutikot. O yun nga, siling labuyo, siling demonyo dun sa Visayas. Kutikot ang tawag. Kaya yan yung madalas na gamitin sa sausawan. Yan. So tuloy lang natin yung ating gawain dito sa pagdidilig hanggang matapos ko at tingnan natin yung, pakita ko sa inyo yung pag-aabono pala at pagpapatubig. Bisitahin na rin natin yung biik, kumustahin natin si biik kung ano ng itsura niya ngayon, ano ng status, lumaki ba o hindi. So tingnan natin sa mga susunod na part na itong video. At tara, tuloy muna din natin yung pag-aapoy ng ating ininit na tubig dahil tayo magkakape din bago kumilos. Well, kumilos na tayo bago pa nangyari yung pagkakape. Nasa na to alas 6 na kasi pasado alas 6 na nga actually. 6:10. Magkakape tayo. Mukhang yung apoy natin namatay. So tuloy muna natin yung pag-aapoy. Mahirap mag-apoy dahil siyempre mausok, pero ang sarap sa feeling. Ito yung dati nating kinalakihan, yung pagluluto sa apoy, tipid. Ayan, na ngayon dito na tayo sa patubig. So umaandar na yung makina doon sa gitna. So kailangan na nating patubigan itong ating mga tanim. Patubig tayo buong araw. So ganyan lang, mula dun sa gitna papunta dito yung hose kasi dito yung mataas na bahagi para dumaloy pabalik dun sa gitna yung agos ng tubig. Kasi nga yung elevation nga andun yung mababa, dito yung mataas na parte sa kubo. Kaya padaloy mula dito sa kubo papunta dun. Eto na si Biik. Kamusta na, Biik? Ayan na po siya. At siya ay mukhang naman, lumalaki. Kumakain siya ng feeds. Binigyan natin ng feeds binila natin ng kokonting feeds. Kahit papano meron siyang matikman. Wala kasi ako nabiling darak naghahanap ako ng darak. So binilang ko muna siya ng starter. Ilang kilo lang naman, tapos ilang dakot lang sa
bawat araw na pakain. Kumakain siya ng gulay, ayan, mga kangkong, yung mga tira-tira dito sa niluluto mula dun sa bahay, mga tira-tirang kanin, mga hindi naman panis, mga tira-tira na hindi naubos na ulam, ganun. Binibigay natin sa kanya. Tapos dito naman sa farm, meron dito mga nakakuhang gulay like yung ligaw na kangkong, ayan, binibigay natin. Tinadtad na talong. Tapos siya naman kumakain ng mag-isa, naghahanap siya ng makakain. So ayan, natapos ko na yung pagdidilig. Nakita nyo naman, tapos na. Ito na lang yata yung natitira ko, yung kamatis. Pero syempre marami pa tayong gawain, hindi lang pagdidilig. Medyo matagal yung pagdidilig ko dito Pero pagkatapos nito tutuloy ko na yung pag-aabono. Yun. Tapos naman pagkayari ng abono natin, yung goal ko talaga ngayong araw malagyan dun sa gitna ng mulching. Bisitahin natin kung natapos ni Randy yung pag-grass cutter, kasi yun yung kailangan nating malaman bago maglagay ng mulching. Dito ako kumukuha ng tubig kapag ubos na yung laman ng drum, yung direktang agos ng tubig mula dun sa deep well papunta dito sa hose. Naubos na yung drum, kaya dito na ako. Buyan taba si Bodek, ano himuon na kaya? Ano himuon na? Mabilis lang makapuno ng tubig basta merong umaagos na na patubig. Hagod makapaligos mo. Ngayon naman, magsasabay na ako ng abono. So, nilagyan ko yung balde ko ng abono. Pinaghahalong nitrabor, calcium yan, tsaka calcium nitrate, tsaka yung complete fertilizer na Unique 16 na NPK. So, sasabay natin. Nakaraan talagang sabog yung ginawa ko. Pero ngayon, sasadyain ko na ihulog, ilaglag malapit dun sa puno nung ating mga talong para mas malapit dun sa ugat, mas malapit sa puno, makakakain direkta ng ating talong. So yan yung aking gagawin naman ngayon. Pagbagsak ng abono, direkta malapit sa puno nung ating tanim. So dire-diretso na ako niyan hanggang matapos ko hanggang dulo. Ang habol ko dito ay yung patubig, kasi habang may tubig tapos ibinagsak mo yung abono, madaling matunaw. So tunaw agad yung abono niyan. Ibig sabihin hindi na tayo maghihintay ng mas matagal na panahon para ma-absorb nung talong yung abono. So pagkabasa, sana buong araw, o sabihin natin 2 to 3 days, umepekto na yung abono, makain ng ating pananim. Si Biik, pinakawalan pala natin, nandyan siya, sumusunod-sunod. May tali pa rin siya pero tinanggal natin siya sa pagkakatali. So ibig sabihin pwede siyang gumala-gala at sumunod-sunod. So natutuwa naman ako, nag-enjoy siya, kawawa din nakatali na lang siya doon. So sana ganyan hanggang huli pwede natin siyang pakawalan na sumusunod-sunod lang at hindi aalis. At kailangan din niya ng makakain sa lupa. Nagbubungkal yung biik natin nagbubungkal yan ng lupa. Inobserbahan ko, hindi naman niya sinisira yung talong, hindi naman siya doon talaga direkta na nagbubungkal ng kanyang nguso doon sa mga tanim natin. So sana hindi nga. Obserbahan natin siya. Tapos hanggang nandito naman tayo, nababantayan siya, pwede siyang nakakawala lang. Gusto rin natin na kumbaga free range, nakakawala lang siya para makahanap siya ng makakain. So iba pa yung nahanap niyang pagkain sa binibigay natin sa araw-araw. May konting feeds, may konting gulay siyang nakakuha sa atin, tapos siya naghahanap din ng makakain niya sa lupa. Ganyan ang native. Yun yung magugustuhan natin kapag native yung alaga natin. Hindi ganun kadepende, hindi nakadepende pala sa purong feeds na pakain. Kasi kung yung mga
hybrid o may mga lahi nating fattener na baboy. So, syempre yun, kailangan talaga mas maraming feeds. Hindi sila kagaya ng native na talagang may ugaling maghanap ng pagkain ng sarili nila. So paglaki nitong biik natin well, inaasahan natin na sana December pwede natin panghanda. Ay wala akong lalaki, babae to siya so pwede rin na magparami. Tingnan natin kung anong mangyayari. Magparami, natin, pabulog natin siya, tapos pag nabuntis malay natin manganak at magbigay ng additional na biik, dadami sila. Kung hindi naman, edi natin, ihanda natin sa Pasko o sa darating na New Year. Ganon. Basta meron tayong magagamit pagdating ng Pasko. Kung hindi man, edi parami natin. Malay mo, dumami sila. Plano ko din sana mag-alaga din ng yung may lahi, yung hybrid. Tapos yun yung pwedeng paramihin. Yung large white. Nakapag-alaga na rin tayo niyan, 'di ba? Nakaraan sa probinsya, yung mga fattener. So ganong lahi, patabain. Pero this time hindi tayo magpapatabain. Ang natin magparami, mag-alaga, tapos pabulog natin o AI, artificial insemination na lang. Tapos pag nabuntis, ayan, kakaroon tayo ng bagong biik. Pero kailangan natin ng kulungan. So yun yung hindi ko pa na ilalagay. So kailangan dapat may kulungan tayo. Kung isa lang naman ang alagaan, mukhang kakayanin naman. Sana kayanin natin na i-sustain yung feeds niya. Tapos importante nga dyan yung bahay. Kailangan may pabahay siya. So unahin ko muna yun. Kailangan meron siyang matitirhan. Kung mag-aalaga man tayo ng large white, kailangan meron matitirhan yung baboy. May mahihigaan, merong bubong, at safe siya. Syempre may mga ahas din dito. Yung nakaraan nga may nahuli yung kapitbahay natin na cobra dun sa kanilang ampalayahan, katabi lang ng ating talungan. Ako, so delikado. Hindi lang para sa alagang hayop, pero para din sa tao. Kaya dapat nagbobota palagi. Bota, tumingin sa paligid, makiramdam. Malayo ang tingin. Malay mo, nandyan lang pala nadaanan mo, matapakan mo, ituklawin ka. Pag cobra pa naman, patay ka na kaagad dun. Tingin ko lang mamamatay ka na dun kasi syempre ano pa bang ilalaban mo dun. Ayan, so natapos ko na yung isang linya. Next naman lilipat natin yung patubig, tapos dito lilipat natin mamaya, tapos saka rin natin sasabuyan lalagyan ng abono pa isa-isa hanggang matapos natin tong siyam na tudling ng ating talong. So siyam yan, kailangan nating matapos para kumagat yung ating abono. So ayan, nakikita natin medyo gumanda-ganda naman na yung status ng ating talong. Maganda na yung mga kanilang panalbos at may mga bulaklak na rin na sumibol. So meron tayong asahang bunga na mapipitas sa mga susunod na mga linggo. So ayan, mahaba yung video natin pero gusto kong ipakita sa inyo, magkwento, at sana nagustuhan nyo, at sana po isuportahan nyo ang ating channel. Tuloy-tuloy lang kayo manood sa ating mga videos. Sikapin natin na mag-upload sa araw-araw para meron tayong mapanood. So maraming salamat sa inyong lahat, hanggang sa susunod na video bukas.